Sumisikat pa lang ang araw sa ibabaw ng mga lumang gusali sa paligid ng Divisoria, sa puso ng Maynila. Ang ingay ng mga busina, ang sigaw ng mga tindero na nag-aalok ng kanilang mga paninda, at ang ugong ng mga pedicab at tricycle ay naghahalo sa hangin. Sa gitna ng kaguluhang iyon, isang dalagita ang makikitang nagtutulak ng isang maliit na kariton na puno ng mga botelya ng plastik at mga lumang karton. Dahil sa kanyang maruming damit at maalikabok na mukha, tinitingnan siya ng mga tao nang may awa o simpleng iniiwasan. Ang pangalan niya ay Maya. Bawat umaga, umiikot siya mula sa palengke patungo sa makikipot na eskinita para mangolekta ng mga basura. Mabilis at sanay ang kanyang mga kilos, na para bang matagal na niyang ginagawa ang trabahong ito. Ngunit kung susuriing mabuti, mayroong kakaiba sa kanya. Matalas ang kanyang mga titig. Sa tuwing hihinto siya sa harap ng isang tindahan o magmamasid sa mga tao sa paligid, ang kanyang mga mata ay tila nag-aaral, nagtatala at nagsusuri. Walang nakakaalam na si Maya ay hindi isang ordinaryong mangangalakal. Siya ay isang batang intel officer mula sa isang espesyal na unit ng pulisya na nagsasagawa ng isang undercover mission. Mapanganib ang kanyang misyon, ang imbestigahan ang isang sindikato ng human organ trafficking na nag-ooperate sa paligid ng palengke at sa mga boarding house sa likod ng mga terminal ng bus. Sa mga nagdaang buwan, dumami ng husto ang mga ulat ng mga nawawalang tao, lalo na ang mga batang kalye at mga kababaihang mahihirap. Nahihirapan ang pulisya na pasukin ang sindikato dahil napakalinis at tuso magtrabaho ang mga salarin. Isa lamang ang kanilang lead, isang impormante ang nagsabi na ang pinuno ng sindikato ay madalas makipag-ugnayan sa mga mangangalakal na nagtatrabaho sa lugar ng palengke. Doon nagsimula ang undercover operation at napili si Maya dahil sa kanyang kabataan at inosenteng mukha. Nang umagang iyon, huminto si Maya malapit sa isang maliit na karinderya sa isang sulok ng palengke. Ibinaba niya ang kanyang sako at umupo sa isang upuang kahoy na lumana. Isang ale na nagtitinda ng kanin-ulam ang bumati sa kanya. Maya, himala at hindi mo kasama sina Cardo at Nena. Karaniwan ay sabay-sabay kayong umiikot. Ngumiti ng bahagya si Maya. Pumunta po sila sa bandang terminal, Aling Tessie. Dito po muna ako maghahanap. Sabi po kasi maraming botelya sa likod ng mga tindahan. Tumango ang ale. O sige, pero mag-iingat ka, ha? Marami ng kakatwang tao ngayon. May balita nga na 2 mangangalakal ang hindi na nakabalik mula pa noong nakaraang linggo. Tumingin si Maya sa kanya. Talaga po, Aling Tessie. Sabi ng ale, huli raw silang nakita sa gabi, doon sa likod ng lumang bodega. Hindi malaman kung bakit bigla na lang nawala. Nagkunwari si Maya na nagulat, ngunit sa kanyang isip, agad niyang itinala ang impormasyon. Lumang bodega sa likod ng palengke. Baka iyon na ang lugar, bulong niya sa sarili. Habang humihigop ng murang 3 in negatibo isa na kape sa isang basong papel, tahimik na pinindot ni Maya ang isang maliit na aparato sa ilalim ng mesa. Mukha itong lighter, ngunit sa katotohanan, isa itong audio recorder at GIF signal na direktang konektado sa monitoring post ng kanyang team. Itinala niya ang mga coordinate at sinav ang recording ng kanilang pag-uusap. Ilang mga tindero sa paligid ng karinderya ang nakatingin sa kanya nang may pang-ismid. Isang lalaking maikli ang buhok at nakasuot ng leather jacket ang bumulong pa sa kanyang kasama. Hoy, mukhang bago yung batang mangangalakal na yan. Ang lakad, hindi parang taga-kalye. Ah, baka bagong salta lang. Pabayaan mo na, sagot ng kasama habang humihitit ng sigarilyo. Nagkunwari si Maya na hindi sila narinig, ngunit sa loob-loob niya, nag-iingat na siya. Ang mga taong tulad nila ay maaaring bahagi ng sindikato. Sa isang mapanganib na misyon, hindi lang ang pagiging buko ang kalaban, kundi ang mapansin ng masyadong maaga. Pagsapit ng tanghali, pumasok si Maya sa likurang bahagi ng palengke. Isang lugar na bihirang daanan ng mga mamimili. Puro tambak ng karton, amoy ng nabubulok na basura, at iilang mga ngalakal na naghihiwalay ng plastik ang naroon. Isa sa kanila, isang matandang lalaki na nagngangalang Mang Lando, ang tumingin sa kanya ng may pagdududa. Bago ka rito, nak. Taga saan ka? Tanong ni Mang Lando habang pinupunasan ang kanyang mga kamay na maitim. Yumuko si Maya bilang paggalang. Opo, tay. Galing po akong probinsya.
Naghahanap po ng trabaho pero wala pang makuha, kaya namumulot na lang muna. Mag-isa ka lang? Opo. Tinitigan siya ng matagal ni Mang Lando bago dahan-dahang tumango. Mag-iingat ka lang, nak. Hindi lahat ng mga ngalakal dito ay mabuti. May iba na nagtatrabaho para sa masasamang tao. Nagkunwari si Maya na nalilito. Masasamang tao po, tay? Lumapit si Mang Lando at humina ang kanyang boses. Gusto nilang magbuhat ang mga mangangalakal ng mga sako. Ang sabi, basura lang daw, pero ang totoo, hindi basura ang laman. Minsan. Tao. Napigil ni Maya ang kanyang hininga. Tama, ito na ang direksyon. Ngunit hindi siya maaaring magpakita ng sobrang reaksyon. Mumiti lang siya ng may kaba at sinabing, ayoko pong sumama sa mga ganyang bagay, tay. Tumango si Mang Lando. Mabuti. Kung kailangan mo ng lugar na mapagpapahingahan, dumaan ka lang sa barong-barong ko sa likod ng bodega. Salamat po, tay, mahinang sagot ni Maya. Pagsapit ng hapon, naging makulimlim ang langit. Naglakad si Maya sa isang makipot na eskinita, patungo sa lumang bodega na binanggit kanina. Malaki ang gusali, tuklap na ang pintura, at ang ilang bahagi ng pinto ay natatakpan ng kinakalawang na yero. Mula sa labas, mukha itong abandonadong gusali. Ngunit alam ni Maya na madalas, ang mga lugar na tulad nito ang nagtatago ng madidilim na sikreto. Huminto siya sa likod ng isang tumpok ng sako at tiningnan ang likurang pinto ng bodega. Dalawang malalaking lalaki ang nakatayo sa harap. Ang isa ay naninigarilyo, habang ang isa ay maihawak na walkie-talkie. Paminsan-minsan silang sumusulyap sa paligid na para bang nagbabantay. Nagkunwari si Maya na nangangalkal sa paligid. Bigla, ang isa sa mga bantay ay tumingin sa kanyang direksyon. Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Sigaw nito ng malakas. Nagulat si Maya at dali-daling binuhat ang kanyang sako. Wala po, kuya. Kumukuha lang po ng botelya. Marami pang ibang lugar. Huwag kang lumapit dito. Pasensya na po, kuya. Mabilis siyang naglakad palayo. Ngunit sa sulok ng kanyang mata, may napansin si Maya. Isang bakas ng pulang mansa sa lupa malapit sa pinto, tila tuyong dugo. Habang papalayo, binuksan niya ang maliit na communication device sa kanyang tainga at mahinang bumulong. Target location confirmed. Bodega sa likod ng Divisoria. May kahina-hinalang aktibidad. Kailangan ng surveillance ngayong gabi. Mula sa kabilang linya, marahan ang boses ng kanyang commander. Received. Huwag munang gumawa ng kahit anong hakbang. Maghintay ng backup ngayong gabi. Copy. Isinara ni Maya ang komunikasyon at nagpatuloy sa paglalakad kasama ang kanyang kariton. Ngunit sa kanyang puso, nagsimulang tumubo ang kaba. Sinasabi ng kanyang kutob na may mangyayari ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Pagsapit ng gabi, dumilim ang paligid. Ang mga ilaw sa palengke ay madilim na, at tanging ang tunog ng mga kuliglig at ang mga yabag ng ilang mga ngalakal na gumagala pa ang naririnig. Umupo si Maya sa ilalim ng isang puno malapit sa tumpok ng sako, nagkukunwaring nagpapahinga, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok sa lumang bodega. Bandang 10:00 ng gabi, 2 pickup truck ang dumating ng walang ingay. Mula rito, ilang lalaki ang nagbaba ng malaking sako. May mabigat sa loob nito, halata sa paraan ng kanilang pagbuhat, masyadong mabigat para maging basura lamang. Inactivate ni Maya ang maliit na kamera sa kanyang kwintas. Ito na. Kumikilos na sila. Ngunit bago pa siya makakilos, may biglang tumapik sa kanyang balikat mula sa likuran. Napatalon si Maya. Isang lalaking may makapal na balbas ang matalim na nakatitig sa kanya. Anong ginagawa mo dito ng ganitong oras ng gabi? Sinubukan ni Maya na maging kalmado. Nangangalakal lang po, kuya. Nangangalakal ng ganitong oras. Tiningnan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa. Parang hindi ko pa nakikita ang mukha mo rito. Bumilis ang tibok ng puso ni Maya. Sinubukan niyang magkunwaring walang alam. Bago lang po dito, kuya. Hindi ko po alam na bawal pala. Hindi agad naniwala ang lalaki. Tinitigan niya ng matalim ang kwintas sa liig ni Maya. Ano yan? Ah, ito po. Kwintas na pamana ng nanay ko. Bago pa siya makapagsalita pa,
biglang hinablot ng lalaki ang kanyang kwintas at hinila ng malakas. Agad na nahulog ang maliit na kamera at bahagyang bumukas na nagpakita ng mga electronic circuit sa loob. Agad na nagbago ang mukha ng lalaki. Sino ka talaga? Alam ni Maya sa sandaling iyon na malapit nang mabuko ang kanyang pagkatao. Walang pag-aalinlangan, sinipa niya ang binti ng lalaki at tumakbo ng buong bilis patungo sa isang eskinita. Narinig ang isang sigaw. Hulihin yan! Bilis! Tumakbo si Maya sa kadiliman ng tahimik na palengke, habang ang mga yabag at sigawan ay patuloy na sumusunod sa kanya mula sa likuran. Mabigat ang kanyang hininga, ngunit alam niyang ang gabing ito ay simula pa lamang ng lahat. Buong lakas na tumakbo si Maya, tinatahak ang madidilim na eskinita sa likod ng Divisoria. Humahabol ang kanyang hininga, naninikip ang dibdib. Palapit ng palapit ang tunog ng mga yabag ng mga humahabol sa kanya. Sa di kalayuan, narinig ang tahol ng mga aso at ang kalampag ng metal nang maisumipa sa isang basurahan. Sumulyap siya sandali. 4 na lalaking nakaitim na jacket ang humahabol sa kanya, may mga flashlight sa kamay. Alam ni Maya na kapag nahuli siya, matatapos ang lahat. Hindi lang ang kanyang misyon, kundi marahil pati na rin ang kanyang buhay. Pumasok si Maya sa isang makipot na daanan sa pagitan ng 2 lumang gusali at nagtago sa likod ng isang sirang pintong kahoy. Pinigil niya ang kanyang hininga, idinikit ang katawan sa pader. Sa siwang ng pinto, nakita niya ang anino ng mga paa ng mga humahabol na dumaan, ilang metro lang ang layo sa kanya. Doon siya sa norte. Tingnan niyo sa likod ng butika, sigaw ng isa sa mga lalaki. Naglakas loob lamang si Maya na gumalaw nang mawala na ang kanilang mga boses. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang mukha at inilabas ang mini communication device mula sa kanyang bulsa. Sa kasamaang palad, sira na ito. Marahil ay nasira noong hinila ang kanyang kwintas kanina. Sumpa, bulong niya ng mahina. Kung walang komunikasyon, hindi niya matatawagan ang kanyang team. Mag-isa talaga siya sa gabing iyon. Lalong dumilim ang langit at nagsimulang umambon. Naglakad ng mabilis si Maya patungo sa mga barong-barong sa tabi ng ilog. Kailangan niyang makahanap ng ligtas na lugar para magtago at maghintay ng umaga. Matapos ang ilang minutong paglalakad, nakakita siya ng mahinang ilaw mula sa isang kubo. Mula sa labas, narinig ang tunog ng pag-ubo. Dahan-dahan siyang lumapit at kumatok ng marahan. Mang Lando, si Maya po ito, bulong niya. Bahagyang bumukas ang pinto. Sumilip ang mukha ni Mang Lando, halatang nagulat. Anak, anong nangyari sa'yo? Basang-basa ka. May humahabol po sa akin, tay. Akala po nila nagnanakaw ako. Dali-dali siyang pinapasok ni Mang Lando. Halika, pumasok ka. Baka may makakita sa'yo. Sa loob ng barong-barong, maalinsangan at masikip ngunit medyo mainit. Mayroong banig, isang maliit na kalan, at ilang sakong plastik. Umupo si Maya at sinubukang pakalmahin ang sarili. Tiningnan siya ni Mang Lando ng may pagdududa. Hindi ka ordinaryong mga ngalakal, no? Natahimik si Maya. Matagal na ako rito, nak. Alam ko ang lakad ng tao, ang paraan ng pagsasalita. Hindi ka galing sa kalye. Sino ka ba talaga? Tinitigan siya ng matagal ni Maya bago huminga ng malalim. Alam niyang sa sandaling ito, mas mahalaga ang tiwala kaysa sa pagpapanggap. Tay, hindi po ako nandito para manakit. Galing po ako sa pulisya, sa intelligence unit. Iniimbestigahan ko po ang kaso ng mga nawawalang tao dito sa paligid ng palengke. Nagulat si Mang Lando, ngunit hindi lubos na nabigla. Kutob ko na nga ba? Kaya pala ikaw yung pinadala ng mga pulis? Alam niyo po. Tumango si Mang Lando. May kaibigan akong mga ngalakal na nagsabi sa akin na may pulis daw na nag-iimbestiga sa sindikatong iyan. Pero ang sabi, yung ipinadala raw, hindi na nakabalik. Natahimik si Maya. Naalala niya ang 2 mga ngalakal na nawala noong nakaraang linggo. Marahil sila ang mga impormanting nahuli. Nagpatuloy si Mang Lando. May kaunti akong alam tungkol sa kanila, na. Minsan, sa gabi, may mga sasakyang dumarating sa bodega na iyan. Nagdadala sila ng malalaking sako. Ilang beses na akong nakarinig ng kakaibang tunog, parang iyak ng taong pinipigilan. Tumingin ng seryoso si Maya.
May tuturo niyo po ba sa akin ang daan, Tay? Nag-alinlangan si Mang Lando. Mapanganib na yung gabi, nak. Naghihinala na sila sa'yo. Hindi po ako pwedeng maghintay ng bukas. Kapag lumipat sila ng lokasyon, mawawala lahat ng ebidensya. Sa huli, kahit mabigat sa loob, tumango si Mang Lando. Sige, pero sasama ako. Alam ko ang mga shortcut sa likuran. Lalong lumakas ang ulan habang tinatahak nila ang maputik na daan patungo sa lumang bodega. Sa di kalayuan, ang ilaw ng isang sasakyan ay malabong natatanaw sa gitna ng ambon. Yumuko sila sa likod ng mga nakatambak na drum. Inilabas ni Maya ang kanyang reserbang kamera mula sa kanyang baywang. Kailangan ko ng visual proof. Kapag nakuha natin ang mga mukha nila, mabilis na makakakilos ang team. Itinuro ni Mang Lando ang kaliwang bahagi ng bodega. Doon, may maliit na siwang ng bintana. Pero mag-ingat ka, minsan may bantay sa itaas. Tumango si Maya at dahan-dahang gumapang patungo sa bintana. Pinigil niya ang kanyang hininga at sumilip sa loob. Ang nakita niya ay nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Sa loob ng bodega, ilang lalaki ang nagbubukas ng malalaking sako. Mula sa loob, lumitaw ang mga bangkay na nakabalot sa plastik. Dalawang lalaki naman ang nagsusulat sa isang malaking ledger. Samantala, isang lalaking matipuno at may matigas na mukha ang nakatayo at nagbibigay ng utos. Iyon ang boss nila, bulong ni Maya sa sarili. Kailangan kong makuha ang mukha niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang kamera. Ngunit habang ina-adjust niya ang focus, biglang isang ilaw ng flashlight ang tumutok sa kanyang direksyon mula sa likuran. Hoy, sino yan dyan? Agad na lumingon si Maya. Isang bantay ang may hawak na baril, galit ang mukha. Agad silang tumakbo ni Mang Lando patungo sa makipot na eskinita sa tabi ng bodega. Isang malakas na putok ng baril ang umalinggaw sa hangin, tumalbog sa mga pader na semento. Muntik nang madulas si Mang Lando, ngunit hinila siya ni Maya. Tara na, Tay, bilis. Nakalabas sila sa likurang kalsada, ngunit naramdaman ni Maya ang init sa kanyang braso. Isang bala ang dumaplis sa kanyang balikat at tumulo ang dugo. Kinagat niya ang kanyang labi para tiisin ang sakit. Maya, may dugo ka, sigaw ni Mang Lando. Wala po ito, Tay. Tuloy lang po sa pagtakbo. Ngunit hindi nagtagal, isang itim na sasakyan ang mabilis na humarurot mula sa harapan at huminto sa harap nila. Mula sa loob, lumabas ang dalawang lalaking armado. Isa sa kanila ang lalaking naka-leather jacket na nagmamasid sa kanya kaninang umaga sa karinderya. Ayan na pala ang matalinong dalagita na nagpapanggap, sabi nito nang may pang-uyam. Akala mo ba hindi namin alam kung sino ka? Umatras si Maya habang tinitingnan ang paligid, naghahanap ng daan para makatakas. Ngunit dead end. Tiningnan siya ng lalaki ng may kasiyahan. Sayang naman, ang gandang tulad mo ay sa bodega lang magtatapos ngayong gabi. Hinugot ni Maya ang isang maliit na folding knife mula sa kanyang sinturon. Kung gusto niyo akong kunin, dumaan muna kayo sa akin. Mahinang tumawa ang lalaki. Matigas din pala ang ulo mo. Isang mabilis na labanan ang naganap. Sinipa ni Maya ang isang bantay sa tiyan, ngunit ang pangalawang lalaki ay nagawang suntukin ang kanyang balikat. Napahandusay siya, ngunit lumalaban pa rin. Samantala, kumuha si Mang Lando ng isang bato at ibinato sa salamin ng sasakyan, sinusubukang ilihis ang kanilang atensyon. Takbo, Maya, sigaw niya. Tumakbo si Maya patungo sa isang eskinita sa kanan. Isang bala na naman ang sumibat, tumama sa pader na ladrilyo. Patuloy siyang tumakbo kahit sobrang sakit na ng kanyang balikat. Sa wakas, narating niya ang tahimik na bahagi ng palengke at nagtago sa ilalim ng mesa ng isang tindahan. Sa di kalayuan, narinig niya ang tunog ng sasakyang umalis. Nawala ang kanyang bakas, pansamantala. Ilang minuto ang lumipas, inilabas ni Maya ang isang emergency phone mula sa loob ng kanyang sapatos. Binuksan niya ang emergency signal na may kodigong 3 katok, isang senyales ng panganib at pagkabulgar ng pagkatao. Sa headquarters, agad malalaman ng monitoring team na ang kanilang ahente ay nasa kritikal na sitwasyon. Ngunit bago pa siya makahinga ng maluwag, nakarinig si Maya ng marahang mga yabag na papalapit. May dumarating mula sa anino ng palengke. Inihanda niya ang kanyang sarili para lumaban.
Ngunit ang lumitaw ay si Major Cruz, ang pinuno ng kanilang intelligence team. Maya, mahina niyang sabi, maayos ka lang ba? Nakahinga ng maluwag si Maya. Alam na po nila ang pagkatao ko, Major. Pero nakuha ko po ang video evidence. Tumango si Major Cruz. Ipadala mo ang file ngayon. Kailangan natin silang mahuli bago mag-umaga. Ibinigay ni Maya ang mini camera na gumagana pa. Nandito po lahat. Itinatago nila ang mga biktima sa loob ng bodega. Pero mahigpit po ang bantay. Mabilis na sinuri ni Major Cruz ang file at tumingin sa kanyang mga tauhan. Sasalakayin natin sila ngayong gabi. Maya, sasama ka. Pero sa ligtas na posisyon lang. Sapat na ang katapangan na ipinakita mo ngayong gabi. Tumingin si Maya sa kanya. Gusto ko pong sumama, Major. Alam ko po ang mga pasikot-sikot doon. Kung aatras ako ngayon, masasayang lang ang lahat ng pinaghirapan natin. Natahimik sandali si Major Cruz bago tuluyang tumango. CJ. Pero tandaan mo, kapag nagsimula na ang putukan, humanap ka ng daan palabas. Isang oras ang lumipas at tumila na ang ulan. Ang isang special team, kumpleto sa armas, ay kumalat sa paligid ng bodega. Tense ang sitwasyon. Yumuko si Maya sa likod ng mga drone, pinapanood ang mga kriminal na abala pa rin sa paglilipat ng mga sako. Nakilala niya ang lalaking nagturo ng baril sa kanya kanina, ngayon ay nagbibigay na ito ng utos sa harap ng pinto. Nagbigay ng senya si Major Cruz. 3, 2, 1. Go! Sumabog ang isang stun grenade. Pulis! Taas ang kamay. Nagpalitan ng putok. Nabasag ang mga ilaw sa bodega at napuno ng sigawan ang hangin. Sinubukang lumaban ng mga salarin, ngunit mas mabilis ang mga pulis. Tumakbo si Maya papasok kasama ang 2 miyembro ng team. Natagpuan niya ang ilang biktima na buhay pa sa isang silid sa likuran. Nakatali ang kanilang mga kamay. Kalma lang po, pulis kami. Ligtas na po kayo, sabi niya habang tinatanggal ang mga tali isa-isa. Ngunit mula sa hagdanan, lumitaw ang lalaking naka-leather jacket, may baril na nakatutok sa kanya. Galit ang mukha nito at may dugo sa gilid ng kanyang sentido. Tigil o babarilin kita. Natigilan si Maya, ngunit matalim ang kanyang tingin. Hindi ka naaabot. Sa isang iglap, isang putok ang narinig. Bumagsak ang katawan ng lalaki sa sahig. Nakatayo sa likuran si Major Cruz, umuusok pa ang kanyang baril. Magaling, Maya, mahina niyang sabi. Huminga ng malalim si Maya. Nanginginig ang kanyang katawan dahil sa adrenaline. Ilang oras ang lumipas at nagsimula ng mag-umaga. Nahuli ng pulisya ang 7 miyembro ng sindikato, kasama na ang kanilang leader. 12 ng biktima ang nailigtas. Nakaupo si Maya sa may pintuan ng bodega, pinapanood ang pagsikat ng araw. Nakabenda ang kanyang balikat, ngunit may maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Lumapit si Mang Lando ng dahan-dahan. Pambihira ka, nak. Kung hindi dahil sa'yo, marami ang hindi maliligtas. Tiningnan siya ni Maya ng may lambing. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, tay. Pero kung wala po ang tulong ninyo, baka wala na rin po ako ngayon. Ngumiti si Mang Lando. Sana pagkatapos nito, hindi mo na kailangang magpanggap na mangangalakal ulit. Tumawa ng bahagya si Maya. Kung kailangan po ng bayan, baka kailanganin ko pa pong magpanggap ulit, tay. Tumayo siya, pinagmasdan ang kalsada na nagsisimula ng dumami ang mga tindero. Walang nakakaalam sa nangyari kagabi. Ang mundo ay bumalik sa dati nitong takbo. Ngunit sa likod ng simpleng buhay na iyon, may isang dalagitang nagligtas ng maraming buhay nang walang sinumang nakakakilala sa kanya. 3 araw matapos ang raid sa lumang bodega sa likod ng Divisoria, abala pa rin ang lungsod sa mga balita. Sa telebisyon, dyaryo, at social media, ang pagkakabuking ng sindikato ng human organ trafficking ang pangunahing usapan. Ayon sa mga ulat, mahigit 20 biktima ang nailigtas ng pulisya, karamihan ay mga mangangalakal at batang kalye. Ngunit sa likod ng lahat ng atensyon, hindi kailanman lumitaw ang pangalan ni Maya. Walang sinumang media ang nakaalam na ang dalagitang mangangalakal na madalas makita sa palengke ay isang mahalagang bahagi ng operasyong iyon.
Bumalik siya sa headquarters, sumailalim sa paggamot at pinagpahinga muna ni Major Cruz. Nang umagang iyon, sa isang maliit na silid na nagsisilbing opisina ng intelligence team sa Maynila, tila payapa ang lahat. Ilang miyembro ang nagsusulat ng kanilang mga ulat habang si Major Cruz ay nagbabasa ng isang makapal na folder. Dumating si Maya, nakabenda pa rin ang braso, suot ang isang simpleng jacket at maong na pantalon. Magandang umaga, Major. Tumingin si Major Cruz sa kanya at bahagyang umiti. Umaga, Maya. Dapat nasa klinik ka pa. Hindi pa lubos na magaling ang balikat mo. Kung mananatili po ako roon, lalo lang po akong ma-stress, sir, sagot ni Maya habang umuupo. Gusto ko pong tumulong sa pag-aayos ng mga report. Mahinang tumawa si Major Cruz. Ang tigas talaga ng ulo mo. Sige na nga. Umupo ka rito. Inilapag niya ang folder sa mesa. Nakuha na natin ang kumpletong data mula sa investigasyon kagabi. Ang big boss nila ay nagngangalang Ricardo Vargas, isang dating negosyante ng ospital na natanggal dahil sa kaso ng korupsyon sa mga medical equipment. Mula noon, binuo niya ang iligal na network para magbenta ng mga organ sa ibang bansa. Kumunot ang noo ni Maya. Kaya pala siya ang nagpupondo sa lahat ng ito. At ang masamang balita, maliit na bahagi pa lang nila ang nahuli natin. Mayroon pa silang aktibong network sa Cebu at Davao. Si Vargas ay may malalakas na koneksyon. May indikasyon na ilang lokal na opisyal ang nagbibigay proteksyon sa kanya. Tumingin ng seryoso si Maya. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang kasong ito. Tumango si Major Cruz. Tama. Pero kailangan natin ng matibay na ebidensya para umakyat sa mas mataas na antas. Kaya kailangan mong manahimik tungkol sa papel mo sa operasyon. Kapag nalaman nilang buhay ka at isang key witness, mapapahamak ka. Huminga ng malalim si Maya. Alam niya ang panganib. Ang mundo ng intelligence ay hindi lugar para sa pagpapakitang gilas, kundi para sa pagtatago ng katotohanan hanggang sa tamang panahon. Pagsapit ng hapon, nagpasya si Maya na bumalik sa palengke, hindi bilang ahente, kundi bilang isang taong gustong balikan ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Simpleng damit ang suot niya, pero ngayon walang pagpapanggap. Iba na ang itsura ng Divisoria. Mas mahigpit ang mga security guard, at ang ilang madidilim na bahagi noon ay may mga bagong ilaw na. Pinag-uusapan pa rin ng mga tao ang nangyari sa bodega. Sabi nila, may mga bangkay daw doon dati, bulong ng isang tindera. Nakakatakot. Kaya pala maraming nawawalang tao. Naglakad lang si Maya sa gitna nila, may maliit na ngiti sa labi. Huminto siya sa karinderya kung saan dati siyang umuupo. Nakilala siya ng ale na nagtitinda. Uy, ikaw pala. Ang tagal mong hindi nagpakita, na. Akala ko lumipat ka na. Tumango si Maya. Opo, Aling Tessie. Nagtrabaho po ako sandali sa ibang lugar. Tiningnan siya ng ale nang may pag-usisa. Narinig ko, pulis daw ang nakahuli sa kaso na yan. May tumulong daw na isang mangangalakal, totoo ba? Tiningnan ni Maya ang kape sa kanyang harapan. Opo, Aling Tessie. May isang mabuting tao na hindi natakot tumulong. Bumuntong hininga ang ale. Sana biyayaan ng Diyos ang taong iyon. Dahan-dahan lang tumango si Maya. Sa kanyang puso, alam niyang hindi lang iisang tao ang tumulong. Nariyan si Mang Lando, ang mga biktima na naglakas loob magsalita, at ang buong team na nagtatrabaho ng walang nakakakita. Pagsapit ng gabi, pumunta si Maya sa maliit na barong-barong sa tabi ng ilog, kung saan nakatira si Mang Lando. May manipis na usok na lumalabas mula sa kanyang kalan. Kumatok siya ng marahan. Lando. Bumukas ang pinto. Lumitaw ang matandang mukha na may mainit na ngiti. Maya. Dumating ka rin. Akala ko nakalimutan mo na ang daan papunta rito. Paano ko po malilimutan, tae? Sagot niya habang pumapasok. Umupo sila sa banig. Inalok siya ni Mang Lando ng mainit na salabat. Tahimik na ulit ang lungsod ngayon. Pero minsan, binabangungot pa rin ako tungkol sa gabing iyon. Tiningnan siya ni Maya ng may habag. Ako rin po, tay. Pero ang mahalaga, ligtas na po tayo. Tumango si Mang Lando.
May mga pulis na pumunta rito kahapon. Magtatayo raw sila ng isang shelter para sa mga batang kalye dito. Ideya raw iyon ng isa sa mga miyembro ng team nila. Huwag mong sabihing ikaw yon. Ngumiti ng bahagya si Maya. Nagsuggest lang po ako, Tay. Para may mas ligtas na lugar ang mga bata at hindi na sila maging target. Tiningnan siya ni Mang Landon ang may paghanga. Bata ka pa, pero malaki ang puso mo. Kailangan ng mundo ng mga taong tulad mo. Ngumiti si Maya ng may hiya. Ginagawa ko lang po ang tungkulin ko, Tay. Pero ipinapangako ko, kung may iba pa akong misyon, babalik ako rito. Hindi pwedeng maging lugar ng takot ang Maynila para sa mga maliliit na tao. Ilang araw ang lumipas, sa SEC headquarters, nagdao si Major Cruz ng isang closed-door meeting kasama ang ilang matataas na opisyal. Sa screen, makikita ang larawan ni Ricardo Vargas at ang mapa ng kanyang network na umaabot mula Maynila hanggang Mindanao. Nakatanggap ang team natin ng bagong impormasyon mula kay Maya, sabi ni Major Cruz. Si Vargas ay may contact sa Manila North Harbor. Karaniwan nilang ginagamit ang mga fishing boat para magpadala ng mga organ sa ibang bansa. Kailangan natin ng panibagong undercover operation. Pero sa pagkakataong ito, mas delikado. Tumingin sa kanya ang isang opisyal. Sino ang mapagkakatiwalaan natin para sa ganyang kalaking operasyon? Tumingin si Major Cruz sa screen bago sumagot. Mayroon na akong tao para dyan. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Sino? Bahagyang umiti si Major Cruz. Si Maya. Napatunayan na niya ang kanyang sarili. Natahimik ang silid bago tumango ang isa sa mga opisyal. CJ. Ihanda ang lahat ng tahimik. Huwag hayaang makarating ito sa media. Nang gabing iyon, nakatayo si Maya sa maliit na balkonahe ng headquarters, pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod. Medyo magaling na ang sugat sa kanyang balikat, ngunit malinaw pa rin sa kanyang isipan ang alaala ng gabing iyon. Alam niyang ang mundong ginagalawan niya ay hindi puno ng papuri. Walang magpapasalamat sa kanya ng direkta. Walang medalya. Ngunit sa kabilang banda, bawat buhay na nailigtas ay ang dahilan kung bakit narito pa rin siya. Lumapit si Major Cruz mula sa likuran. Sigurado ka bang gusto mong magpatuloy, Maya? Mas mabigat ang susunod na operasyon. Hindi natin alam kung sino ang kaibigan o kalaban. Lumingon si Maya nang may mahinahong ngiti. Pinili ko na po ang daang ito, Major. Kung aatras ako, sino ang magbabantay sa kanila sa ibaba? Tinitigan siya ng matagal ni Major Cruz bago tapikin ang kanyang balikat. Mayroon kang pambihirang katapangan. Pero huwag mong kalimutan, ang pagiging intel ay hindi lang tungkol sa lakas ng loob, kundi tungkol din sa puso. Minsan, kailangan nating maglaho para mabuhay ng payapa ang iba. Tumingin si Maya sa kalangitan. Naiintindihan ko po, sir. At kung sakaling makalimutan ako ng mga tao, ayos lang. Basta't ligtas sila. Kinabukasan, isang bagong balita ang lumabas sa telebisyon. Patuloy na tinutugis ang utak ng National Organ Trafficking Syndicate. Hinihinalang may sangkot na mga opisyal. Pinanood ni Maya ang balita habang nag-impact ng isang maliit na bag na naglalaman ng kanyang bagong gamit para sa pagpapanggap. Sa bulsa ng kanyang jacket, nakatago ang isang maliit na kwintas, ang kamera na muntik ng kumitil sa kanyang buhay. Ngunit ngayon, simbolo na ito ng kanyang katapangan. Bago umalis, tumingin siya sa salamin at mumiti. Tapos na si Maya ang mga ngalakal. Ngayon, turno na ni Maya ang anino. Humakbang siya palabas ng headquarters, iniwan ang magulong lungsod na nagsisimula ng maging abala. Sa di kalayuan, dahan-dahang sumikat muli ang araw sa Maynila, na tila bumabati sa mga bayaning nagtatrabaho sa katahimikan. At sa gitna nila, may isang dalagitang piniling manatiling isang anino para mapanatili ang liwanag ng iba. 2 buwan matapos ang insidente sa Divisoria, naging mainit na usapan sa hanay ng intelligence community ang Key Operation Shadow. Karamihan sa sindikato ng organ trafficking ay nahuli na, ngunit isang pangalan pa rin ang nakakatakas, si Ricardo Vargas, ang utak sa likod ng lahat ng madilim na operasyong iyon. Ilang linggo siyang hinanap ng pulisya nang walang resulta. Ngunit si Maya, na magaling na ngayon, ay hindi mapakali. Sa sarili niyang paraan, ipinagpatuloy niya ang investigasyon.
hindi dahil sa ambisyon kundi dahil sa tungkulin. Masyado na siyang malalim sa misyon para bumalik sa ibabaw hanggat hindi ito natatapos. Isang hapon, nakaupo si Maya sa isang maliit na kainan malapit sa Manila North Harbor. Mas maikli na ang kanyang buhok at bahagyang nag-iba ang kanyang mukha dahil sa makeup. Sa harap niya, isang dyaryo na may maliit na balita sa likurang pahina, kapitan ng fishing boat, natagpo ang patay sa pantalan, hinihinalang may kaugnayan sa organ smuggling. Binasa niya ito ng paulit-ulit. Ang pangalan ng kapitan ay lumabas sa mga dokumento ni Vargas. Ibig sabihin, aktibo pa rin ito sa paligid ng pantalan. Humigop si Maya ng kape at binuksan ang maliit na communication device sa kanyang tainga. Agent 27 reporting. Target location, posibleng nasa cold storage warehouse number 8. Mataas ang aktibidad sa gabi. Papasukin ko ngayong gabi. Mula sa kabilang linya, mabigat ang boses ni Major Cruz. Maya, huwag kang padalos-dalos. Wala pa tayong full operational permit. Kung papasok ka mag-isa, malaki ang panganib. Kung hihintayin ko po ang permit, baka makalipat na sila. Matagal na natahimik si Major Cruz. Sa huli, sumagot siya, sige. Pero siguraduhin mong bukas ang linya ng komunikasyon. Sa unang senyales ng panganib, umatras ka. Copy, Major. Pinatay ni Maya ang komunikasyon at tiningnan ang langit na nagsisimula ng dumilim. Sa di kalayuan, kumikislap ang mga ilaw ng mga barko. Alam niyang ang gabing ito ay maaaring ang huli niyang gabi sa field. Pagsapit ng hating gabi, nagsuot si Maya ng itim na vest at face mask at pumasok ng palihim sa bakod ng pantalan. Mabilis siyang naglakad sa pagitan ng malalaking container patungo sa cold storage warehouse number 8. Mula sa siwang ng bakal na pinto, 2 lalaki ang nagbabantay, armado. Pinagmasdan niya ang paligid at nakahanap ng isang hagdanang bakal papunta sa bubong. Mula roon, ibinaba niya ang isang maliit na kamera at nagmanman. Sa loob ng bodega, ilang tao ang naglilipat ng malalaking kahon na puno ng mga organ na nakapreserba sa yelo. At sa gitna nila, nakatayo ang isang lalaking nakaitim na Amerikana at may mga puting buhok. Si Ricardo Vargas. Binuksan ni Maya ang kanyang recorder, ngunit bago pa man makapagpadala ng senyales, hindi sinasadyang nasipan niya ang isang maliit na tornilyo. Umalingaw-ngaw ang tunog nito sa pader na bakal. Sino yan sa itaas? Sigaw ng isang bantay. Agad na gumulong si Maya at tumakbo patungo sa hagdan. Ngunit pagdating niya sa ibaba, 2 lalaki na ang naghihintay sa kanya, nakatutok ang mga baril. Baba! Taas ang kamay! Nagkunwari siyang susuko, at sa isang mabilis na kilos, sinipa niya ang isang fluorescent lamp hanggang sa mabasag ito. Nagdilim ang paligid. Pumasok siya sa likod ng isang container at tumakbo patungo sa likurang pinto. Ngunit mula sa kabilang direksyon, lumitaw si Vargas. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit matalim ang mga mata. Akala mo ba makakapaglaro ka ulit tulad ng ginawa mo sa palengke? Ha? Ngayon, mag-isa ka lang. Tiningnan siya ni Maya. Masyado ka nang matagal na naglalaro sa paghihirap ng mga maliliit na tao. Oras na para tumigil ka. Mahinang tumawa si Vargas. Isa kang bata na masyadong naniniwala sa hustisya. Ang mundong ito ay hindi itim at puti na. Lahat ng tao ay may presyo. Kung gayon, hindi mo alam kung ano ang pakiramdam ng mabuhay ng walang dignidad, matalas na sagot ni Maya. Biglang may mga putok na narinig mula sa labas ng bodega. Dumating na sa wakas ang team ng pulisya na pinamumunuan ni Major Cruz. Naging magulo ang lahat. Tumakbo si Maya patungo sa isang gilid na pinto habang si Vargas ay sinusubukang tumakas sa likuran. Pumasok si Major Cruz at sumigaw, Maya, saang direksyon siya nagpunta? Itinuro ni Maya ang pantalan. Doon po, sa pier. Sabay silang tumakbo sa gitna ng mga sirena at kumikislap na ilaw. Sa di kalayuan, nakita si Vargas na sumasakay sa isang maliit na speedboat. Pinaandar niya ang makina at nagsimulang lumayo. Kapag nakatakas siya, masasayang ang lahat ng pinaghirapan natin, sabi ni Maya. Walang pag-aalinlangan, tumalon siya sa tubig at lumangway patungo sa bangka. Mataas ang mga alon, malakas ang hangin, ngunit patuloy siyang lumapit. Nang maabot niya ang likuran ng bangka,
umakyat siya at agad na itinutok ang baril kay Vargas. Tigil! Napapaligiran ka na. Lumingon si Vargas na may malamig na ngiti. Akala mo ba mananalo ka mag-isa? Sinubukan niyang bunutin ang baril mula sa kanyang sinturon, ngunit mas mabilis si Maya. Isang putok ang tumama sa kanyang kamay at napasubsob siya. Tapos na ang laro, mahinang sabi ni Maya. Ngunit bigla, sumabog ng bahagya ang makina ng bangka. Marahil ay tinamaan ng ligaw na bala. Mabilis na lumaki ang apoy. Sinubukan ni Maya na hilahin si Vargas palabas, ngunit nasusunog na ang bangka. Bitawan mo ako. Iligtas mo ang sarili mo, sigaw ni Vargas, nasusunog na ang kalahati ng kanyang katawan. Kinagat ni Maya ang kanyang labi. Kailangan kang mahatulan. Ngunit masyadong mabilis ang apoy. Sa huli, napilitan siyang tumalon sa dagat bago tuluyang sumabog ang bangka. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa karagatan. Ang kulay kahel na liwanag ay tumama sa ibabaw ng tubig. Si Major Cruz at ang kanyang team ay nakatingin lamang mula sa pantalan. Maya, sigaw ni Major Cruz. Ngunit ang tanging lumitaw ay mga alon at pira-pirasong kahoy. Ilang oras ang lumipas, natagpuan ng mga otoridad ang mga labi ng nasunog na bangka. Walang buong katawan ni Vargas na nakita at si Maya ay hindi rin natagpuan. Kinabukasan, ang headline sa balita, utak ng organ trafficking, idineklarang patay sa pagsabog sa Manila North Harbor. Batang intel agent, hinihinalang nasawi rin sa operasyon. Sa headquarters, bumalot ang lungkot sa buong silid. Tumayo si Major Cruz sa harap ng isang name-plate na ngayon ay may mga bulaklak at larawan ni Maya na nakangiti. Hindi lang siya ang pinakamagaling nating ahente, kundi isang paalala sa ating lahat, sabi ni Major Cruz sa kanyang team. Na ang tunay na katapangan ay hindi ang mabuhay ng walang takot, kundi ang kumilos sa kabila ng takot. Tumayo ng tahimik ang lahat ng miyembro sa loob ng 1 minuto. Ngunit, 1 linggo ang lumipas, sa isang nayon ng mga mangingisda sa baybayin ng Zambales, isang dalagita na maikli ang buhok ang natagpuang walang malay sa dalampasigan. Nakasuot siya ng itim na jacket at may maliit na kwintas sa lid. Tinulungan siya ng mga residente at dinala sa bahay ng isang local nurse. Nang magkamalay, mahina lamang niyang sinabi, "Taga Maynila po ako." Tiningnan siya ng nurse nang may pagtataka. Ano po ang pangalan ninyo, miss? Matagalan na tahimik ang babae bago bahagyang ngumiti. Tawagin niyo na lang po akong Lara. Lumipas ang ilang buwan. Sa Maynila, nanatiling alaala ang pangalan ni Maya sa hanay ng pulisya. Bagamat opisyal na idineklarang missing in action, walang nakakaalam na buhay pa siya, nagtatago sa isang bagong pagkatao. Namuhay siya ng simple sa tabi ng dagat, tinutulungan ang mga anak ng mangingisda na matutong magbasa at magsulat. Minsan, sa gabi, tinitingnan niya ang mga bituin at kinakapa ang maliit na kwintas sa kanyang leg. Marami pa ang kailangang bantayan, bulong niya. Hanggang sa isang araw, isang itim na sasakyan ang huminto sa harap ng kanyang bahay. Mula sa loob, lumabas si Major Cruz, mas may edad na, ngunit ganoon pa rin ang tingin. Kaya pala, buhay ka pa talaga, mahina niyang sabi. Ngumiti ng mahinahon si Maya. Hindi po ako namatay, Major. Nagpahinga lang po sandali. Huminga ng maluwag si Major Cruz.